Panibagong araw nga at panibagong vlog na naman ang ating gagawin. Tara, samahan niyo ako. Alas 7 na nga ng umaga, agad-agad kong kinuha ang daspan at walis dahil magwawalis ako sa aming harapan dahil nakikita niyo naman maraming mga dahon. O diba, feeling masipag yarn, ay agad-agad ko namang binibilisan dahil meron pa akong gawain na dapat tapusin sa araw na ito. O diba, gusto din mag-video ng aking aso na si Kendra. Ngayon ay agad-agad ko na ngayong binibilisan ng masyado dahil masyado ng tanghali at mainit. Na nga akong magwalis ay merong batang lumitaw, yan si Ikong. O diba, tumakbo pa siya dahil nakita niya ako nagbe-video. Pagkatapos ko nga maglinis ay nakita ko tong aso namin. Ayan o, si Yasi. Sarap ng buhay, patulog-tulog lang. Uy, sana Pagkatapos ko nga magwalis mga bi ay agad akong pumunta sa bukid upang manguha ng papaya. Pasensya na mga guys kung magulo ang ating video dahil ako mismo ang nagre-video sa aking sarili. Habang ako ay naglalakad dito mga guys, ay may nakita akong tao. Yung pala si Marvin, Kuya Darwin, si Kuya MJ at si Tatay. O diba, kami mga taga-probinsya ay walang inaatrasang trabaho, lalo na ang pagtatanim mga palay at mais. O diba, yun yung kapatid kong masipag. Ay mga guys, nakarating na nga ako dito sa aking pupuntahan ay agad-agad ko nang pinuntahan ang puno ng papaya upang manguha ng 2 piraso dahil ito ang sasahog namin sa dinuguan. O diba, di nyo alam na pwede palang isahog ang papaya sa dinuguan. Kaya anong pang inihintay nyo, itry nyo na, masarap yun, promise. Tapos kung nakuha ang 2 papaya ay agad-agad akong napatingin sa taas. Fast forward mga bio, o diba nakita nyo naman yung tae ng kalabaw ay agad-agad na nga akong umuwi dito dahil baka hinahanap na ako ng aking nanay. Ito na mga guys, nakarating na nga ako at may nakita na naman akong aso. Sana is mga aso no, patulog-tulog lang. Pagkatapos ng mga bi ay naisip kong palaguan ang aking mga aso dahil ang araw na silang hindi naliligo. O tignan niyo naman si Teo, hindi sanay maligo, diba ang kulit-kulit niyan. Habang binubuhasan ko nga din ng tubig mga guys, ay hindi mapakali at ang hirap paliguin. O ayan, dali-dali ko nang binubuhusan ng tubig habang siya ay nakatayo lamang. O diba, na-enjoy na din niya ang pagliligo? Na hindi kagaya mo na hindi naliligo, cherries! Pagkatapos ko naman paliguan si Teo, ay agad ko namang binuhat si Yasi at siya na may susunod kong paliguin. O diba, pang-artista lang ang mga pangalan ng mga aso ko. Si Yasi pala ay mabait at malambing na aso. Tignan nyo, ini-enjoy niya nga ang pagliligo. Pagkatapos ko nga sabunin si Yasi mga guys, ay agad ko itong binubuhusan upang matanggal ang sabon sa kanyang katawan. Hindi katulad ni Teo na makulit kapag pinapaliguan. Mga guys, wag niyo lang pansin ang pinangsasabon ko sa aking mga aso dahil naubos na kanilang shampoo dahil wala na nga akong pambili dito, ay ito muna ang kanilang shampoo. Dahil mahal na ngayon ang shampoo ng mga aso, kaya ito muna ang pinagtsatsagaan ko. So yun mga bi, panghuli ko palang pinaliguan si Kendra. Ito pala yung aso kong malambing at mabait minsan. Ngunit kapag may ibang taong pumupunta sa bahay, tahol siya ng tahol. Pati nga ang mismong amo niya, tinataholan niya. Ito yung aso kong pinaka-favorite ko. So yun mga guys, kapag may mga tao pala pumupunta sa bahay, ay tinatanong nila sa akin kung may lahi ba ito. Si Kendra mga B ay wala po siyang lahi, siya po ay pure Askal. Pagpasensya nyo na ako mga B kung nakikita nyo akong haggard dyan dahil hindi pa naliligo ang akla nyo. So yun, fast forward mga B, andyan na nga si Kendra, sinasabunan ko na, o diba na-enjoy niya ang pagliligo dahil napakainit ng panahon. So yun mga B, pagkatapos nga paliguan ng aking mga aso, ay dumiretso muna ako dito sa bintana upang mag-selfie. O diba, pak na pak, bet na bet. So yun mga guys, hanggang dito na lang muna. Bye bye!